Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:31 sa aga. Aga sa Iloilo. Masapo. Magahod. Mabagsik. Panibagong adlaw pagkatapos ng pahuway sang gabi antes. Bagong nga paglaom. Isa naman kapag lumakas sa matahong nga palaabuton. Good morning! Ang programa nga kaupod ninyo sa pamahaw kunaga. Magadulong sa labing ulihi nga balita. Mga istorya halin sa Iloilo, kag iba niya bahin sa rehiyon. Mga ginahuluhang balan, kag mga trending topic sa social media. Ululupod nato ang umangon ang maayong nga aga. Magpamati na sa Iloilo Morning! Dili sa 585 kHz sa AM band sa inyong mga radyo. Radyo Pilipinas Iloilo, the only government radio station in Western Visayas. Mayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Iloilo Morning Program. Subong adlaw sa Lunes, Disyembre 8, 2025. Holiday kita subong mayong aga, Ems. Good morning, Jen. Maayong aga sa mga tagpalamating naton nga nakatutok sa ilang Facebook Live kag sa ilang radyo. Espesyal ang adlaw sa buong Jen. Bangod matapos no ang halos isa ka semana naton nga wala mabatian kita sa kahanginan. Nagapalambalik kita sa buong adlaw sa Lunes, holiday December 8. Kag rin na kita nag-broadcast sa sulod sa Iloilo Science and Technology University sa aton nga bag-o nga site sang Radyo Pilipinas Iloilo Station. Amatamat kita no sa pagbalik sa aton suniya nga mga regular na program diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Subong yang arin kita sa aton suniya bagong site diri sa may Isat University. Kag subong na December, madamo sa mga aktibidad sang nagbigan nga manag weekend upon Friday daw siksikan din no. Pila ka opening of lights diri sa may syudad sang Iloilo tidin kan mo nakaladaw. Dahil grabe gid ang traffic pero sulit na no sa aton sini mga kauturan nga naka-witness ang opening of lights sa may area sang Kapitolyo, sa may Central Philippine University daw wala man gani makapabatyang si Typhoon Wilma nag-ugyon sa EMS no sa aton siniya mga kauturan nga naka-witness sa matahom naton ng mga palagwaon diri sa may syudad sang Iloilo. Yes, that is right, Jen, no? Sa Friday nangin madinuagon kag napuno no sa linibo ka Ilonggos ang ilang pamilya. Paupod ang ilang mga barkada, ilang mga friends, ang ilang pamilya. Ulupod nga naglibot diri sa syudad sang Iloilo bangod sa highlight sang Lunes amo ang opening of lights sang Iloilo Provincial Capital. Sa aton siniya nga video sa Radyo Pilipinas Iloilo kiti sa nadugat sa mana although wala kita sang wala kita ga on air sa aton nga local programs sa aton nga social media but na mo gid ang ang mga nag-like kag
tanaw sa aton siniyang mga videos dira sa may Capitol. Do grabe subong ang pag-level up sang Capitol. Gani. Oo. Hindi ko magsala dyan ng gin-allocate ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. is 3.5 million pesos para sa opening of lights. Kung makitaan nyo man sa video naton kaina, no? Kung sa mga pictures, dara sa inyong Facebook page, pinasahi ang tema, subong nga tuig kay man, kung Winter Wonderland ang theme last year. Subong naman nga tuig, kung makitaan nyo, Candyland Christmas Village, mga matamis na pagkaon kag candy inspired ang disenyo sa Iloilo Provincial Capital. Ipatok gini sa aton sini nga mga kauturan. Kabataan? Oo, mga kabataan. Manog sira ng klase, mabakasyon naton nga mga kids. Sabi, dalaan yung doon sila sa may Capitol kaya wala man na bayad. Tapos may mga padra, no? May mga kiosko man na dira. Namo pa kita sa balantayan ng mga events, may ara pa kita sa mga Kalyo Real Night Market sa sini nga mga sinimana, may opening of lights sa iban nga mga plaza. Grab ng opportunity sa mga matahom na mga lugar kag mas gin patahom pa nga mga Christmas destination diri sa may bahin sang syudad sang Iloilo. Wala dyan, no? Nga despite sa mga pagtilaw naton nga napangatubang as we reflect ang katapusan sa 2025, ang ini nga mga designs, no? Ang ini nga mga kahiwatan diri sa may Iloilo City kag Christmas opening of lights, no? Nagapakita dyan sa atong pagiging hopeful, no? Pag-look forward pagid. And at the same time, no? Nagpasalamat kita sa 2025 na aton naabtan, no? Kung tanawon natin ang Typhoon Wilma sa nabigat nga weekend, isa gid sa ginabantayan kito duro na trauma blaton ng mga kauturan tungod sang sunod-sunod nga bagyo sa nagliligad nga binulan. Pero pasalamat kita nga natunaw walang ni si Wilma kaya ang iya nga truck daan sa gwapo lang siya sang wala pa siya ka landfall. Kung i-trace yung truck niya base sa weather bulletin naging pagwasang pag-asa, igo gidetanik ang panay area pero di no natunaw na lang si Typhoon Wilma. Subong balik kita sa normal aton nga panahon, masanaaw ang katon nga kalangitan. Subong nga si Mana matyagan ko sunod-sunod ding mga Christmas party. Pero sa aton mga kauturan, control gida, control sa ginakaon, control sa aton sini nga lifestyle sa mga nagamaniho dira bala. Hindi gid kamo magpabintura mga halin sa parties blems. Usually ginabalita ta amo ni na disgrasya sa motorsiklo ang amo sini nga tawo nagikan sa Christmas party kay hubog. Ang amo sina nga mga sitwasyon bala, no? So safety sa gyapon pinaka importante naton nga regalo gid. Safe kita, healthy kita, makapauli kita sa aton sini nga panimalay subong nga Pasko. Hindi gid importante ng mga gifts nyo sa mga exchange gift dalon nyo. Nagdaog ka mo sa raffle may rice cooker nga ginaog, magpuli mo. Ang pinaka best nga regalo, ang kaugalingon mo, kapuli ka sa pamilya mo, nga safe ka. Amo ginaya, kaya ti balaan man naton subong nga ang party, left and right. Ti kung wala ka na control, pag gusto ka na karon, maintenance mo sa lawas mo, sa high blood mo, nalipatan mo, sige kaon mo sa kontra. Delikado, basi kung matigok ka ba? Amo na ang isa sa mga dapat naton nga halungan kung gusto naton ma-enjoy ang mga programa subong iya nga bulan sang Pasko. And tingnan malabot dyan ang head no sa Iloilo City Traffic and Transportation Management Office. I-check natin karon kung available siya. Kaya mamangkot kita, no? Ano bala ang sitwasyon sa mga dalanon naton considering nga holiday season na I'm sure sa mga motorista naton drivers kag commuters, pabatsyagan nyo na kung kabugat ang lakat sa trapiko daw maayo-ayo gawa sa buong adlaw. Kay man, ti holiday, medyo matawhay ang ating mga dalan. Pero buwas, no? Daw subong daw wala nang ginapili nga peak hours ang pagbukat sa trapiko sa mga nanuhay-tuhay ng mga dalanon sa syudad. Gani check nato, no? Kung kamusta ang preparations, may mga bago bala kita nga road closures or mga ginapaabot nga events nga dapat bantayan sa mga commuters, drivers, kag motorista naton for this week
kag sa nabilin no nga mga inadlaw sa bulan sa Disyembre. Sunod-sunod man ang pila ka mga fun run activities diri sa mga syudad sa Iloilo sa nagdigan nga weekend. Usually Saturday morning or Sunday morning, damo gid sa mga events nato no kag mga pinaka mga traffic closure diri sa may syudad sa Iloilo. Pero ang manami kay may mga dalan sa una nga under construction EMS pero subong full swing na pwede magyan halimbawa sina no ang ang dalan nandun ibla halin sa may SM padulong diri sa may Commission Civil sa subong na gid no both ang duha ka linya maagyan na sa aton nga mga motorista ti maski pa paano balanta man kung ano ka traffic pero makabuli gid ni no ang pagkayo na sang pila ka mga karsada naton pero may ara naman ginasuguran subong nga construction sang pila ka mga areas naton ti kon traffic paghambalan hindi na yan siling ma-stretch ta ang karsada. Subong holiday season, ma-stretch ta. Kag mahatagan sang digwa. Kundi disiplina sa gyapon. Sunod sa aton sini nga mga layo sa karsada para nga malikawan naton ang malala nga sitwasyon sang aton nga traffic. Masako guro si ICTTMO Head Aldarico Garbanzo kay tiya daw subong-subong naman ang ilang pahuway pero nakita natin kagina aga pa ang mga empleyado sa TTMO nagabantay kag in fairness dyan I don't know kung ako lang naka-observe pero mas grabe subong ang visibility no sa mga traffic personnel sa ICTTMO sa pagbantay sa mga dalanon especially during rush hour and before no kung inyong ma-observe man usually kung mga gabi daw wala na sa traffic personnel nga nagabantay pero subong niya nagabantay pa ang aton nga mga traffic personnel. Sa aton siniya nga mga kauturan damo sa mga events subong tindi ka mo matingala kung nga ang aton nga mga karsada amugid no ang nagapagutok sa aton sinusubong nga mga areas tungod sa Christmas rush ti after sang semana sang December subong lao man nagid ni no ang mas madamo ng mga salakyan commuters kaya aton nga magapadulong diri sa may area sa syudad sang Iloilo. Hari na Jen, i-welcome na naton sa Iloilo Morning ang head sa Iloilo City Traffic and Transportation Management Office kag nag-celebrate sa iyang birthday. Belated happy birthday and good morning ICTTMO Head Aldarico Garbanzos. Good morning! Ma'am Amy, no, sa imong partner, sa nagapamati, kag nagatanaw sa inyong programa ng atake. Sir, belated happy birthday. Pila na ay ang edad ni Sir Garbanzo, sir? Ate, kung nag-traffic, mo mo na natin yung bad. Anyways, no, sa last Friday, may mga dululungan kita nga events except lang gid sa Calreal Christmas Night Market nga na-postpone pero nakit-an gid naton sir ang pagdagsa sang tao especially diri sa may area sa Iloilo Provincial Capital kag may opening of lights man sa Central Philippine University. Kamusta sir ang naging assessment sang ICTTMO sa traffic situation sa nagligad nga Biyernes? Ate, unahon ko ang atong downtown area and every year ini parade of lantern, opening of lights, and then may firecrackers event pa, no? Amo na ang minapalayan din natin sa closure so that pinang area ang muna may naging may mga mga tao na nag-acamper dira, naging hugay na rin hindi isang may nabagi ng mga kalakyan. Ang expectation ko na kapag may closure kita, particularly ang aton ng mga main arteries, may impact na sa mga adjacent yung mga traffic corners. Ang pagdagsa sa tao, may mga adjustment kami nga ginobra, pero ang impact niya really na may heavy traffic situation din kita, no? Natabo sa mga adjacent corners
na we identify na natin ni. And so parang aton na overall sila naging in order kagti ang traffic situation na-manage naman naton. Pero may certain din na oras tagtugod sang pagdagsa ng mga tao, nagkuha sang pictures, nag-sunod na ang magtanaw sa provincial capital. And mga pila mo lang ka-oras, and then nag-from heavy to moderate traffic situation. Sir, considering do halos kada adlaw no may mga events kita and Christmas activities, for this week naman yan sir, may opening kita sa Calirial Night Market December 12, no? Anong preparation sa inyong opisina? Well, in Calirial Night Market, may template pa kami sini, no? Templated na niya ang aton traffic steam na pag-hinoon. And ang coordination, nag-looping naman kami sila. And tayo ko mag-extend. Halimbawa, kung mag-extend yung man pula sa Guangco, may mga gamiton kami ng mga dalan like ang Aldeguer para ini sa aton inbound ang nagapasunod rin sa syudad. Once naging sira natin yung portion sa yung basa, salamat na kayo nakuha ng aton yung mga temporary stores, no? Mga gina-occupy sa aton yung mga vendors kasi ini nakabuli dito sa aton plano. Pag ang management naman lang yun, no? And then deployment sa aton yung mga tao. Well, in fact, may mga order na gamit ng mga tao na to, office order, and ang abo na lang nabi, part in isang public order and safety, may mga deployment kami sa amon ng anti-criminality, and coordinated naman yun sa PNP. Ang sa amon niya, we'll have a closure, and since Friday, ang Friday is inuguwa outbound traffic rush hour na to nila. So, may expected ng adjacent sa Gimbasa na mga areas, may mga heavy to moderate traffic situation kitang pag-tuga sini, no? Pag ang mga motorista na to, na kaya mo yung posting, kung pwede sila makagamit, no, sa aton public utility vehicle, instead using sang ilang mga private vehicle, and then mas mayo no, ang mag-aakto sa ato niya Calirial Night Market. We have designated parking areas like ang Muliloni, parking isang ato nirang sa plaza, no? Sa Libertad Plaza, Rizal Street. These are mga side parking areas nato, no? Na tayo-ayapin nato gina-allow na mag-parking na dira. And then ang CPU nga nag-opening sang lights last week, una malang, no? Kahit namigid nga may coordination meeting na nagkatabo. Yes. So that ang amon yung opisina nag-recommend through the health plans, ang police, ang barangay, and of course ang mga security, no, sa aton mga eskwelahan. By the way sir, no, kadto kita sa aton sinibilang rooftop parking area sa duwa naton kadalagko nga mga merkado. Confirm lang naton operational na gid ba dinhi Sir Germansos? Yes, tama, no? Ang amon gani gina-encourage kinaton nga pagpatig to sa rooftop sang duwa naton ka market. Kanami kung dito ikaw mag park sini, kaya may safety na, and maka-accommodate yun, no? Sang gusto magpaninda, gusto sang may mga kalagduan din sa syudad, and tigina-discourage na to nabi ang areas, no? Particularly sa terminal market, na wala sang parking. Medyo challenge ini sa amon ng opisina, kaya kung i-allowed na to na parking, pag nadalikitan, may mga behavior gid sa aton ng mga motorista, which is amuning problema na to, particularly ang motor, ang mga four wheels, na nag-double park sila. And then, amo na nag-obstruct na sa dalan. So, hopefully, ini, no, kung mapuno naman to ang aton rooftop parking,
May mga areas man nga pwede sila ka-parking, no? May mga parking streets kita sinatira. And sa amon niya, okay lang. Pero ang mga no parking areas naman, like ang mga bagsakan nila o mga delivery base, hindi dapat pinaya pagparkingan. Kasi kung parkingan mo inayang, strata sila, kalampingan ka naman. Sa subong sir nga ti operational na aton nga mga rooftop parking areas, ginauma na naton nga ti sa palibot sa mga merkado taya ma-intensify gid ang panakop dira sa tanan nga mga obstructions Sir Garbanzos. Kag luyag ko lang mamangkot sir, may bayad na gid man bala sa ibabaw sa rooftop parking naton since nga nagsugod ni ning operation niya? Yes, wala pa sang bayad, no? Ang aton rooftop parking na ba? And there's really may mga obstruction na nagkakatabo kaya sa aton ng mga dalanon. May mga personnel na kita may mga roving personnel na may mga fixed speed area traffic. May mga obstruction like may mga punaba, may mga vendors. Kung hapon daw ba batuhaw na daw sila. Within daw nagatumpit na daw sila sa mga po dapat ini matamato na to ang tanan magapamakat ito na lang sa sulod. Sometimes amo ni ang nagapos kasi ang magapaninda kung isa ipapira ka magpakalsa sa pero we'll have a coordination meeting or coordination operation sinilito and ginapaintindi na natin ini. Ang challenge sa aton ng mga obstruction may behavior din sa aton ng mga motorista nga hindi niya gusto manao, pagpakal siya, ara lang dira siya. So these are things na challenge. And even ang aton downtown area, the same thing ang nagkakatabo, kadabo natin, significant increase na sa motorista na nagkasulod din sa syudad sa Iloilo, particularly sa downtown natin area, City Proper, and ginakomentara na kami ganit sini nga hindi natin ma-enforce. Pero we will be continuing na sita ka mag-enforce na diri and ang aton nga mga parking streets punong-puno, no? That is why kung isa may mga kita hindi ma-monitor o mabayaan ng sa kadali, may aragit nga nag-parking. May mga exemption na bini Ma'am Amy, may mga exemption din Yes, sir. PWD or may mga senior citizen or may mga ginahulat na makatamit lang. Ginagawa natin mga essential deliveries within kadamo sa establishment sa siling areas, downtown natin. And mayara kung PWD ka, tapos senior ka, tapos ikaw kaya ga-drive, siya ba mga PWD, hindi ka na puro kriti. Kaya ito nag-obstruct ka sa balat. Last na lang, Guru Sir Garbanzos, mensahe nimo sa mga motorista, drivers, commuters naton, especially nga ginapaabot gid naton ang holiday rush, no? Kag pagdamo sang salakyan diri sa Iloilo City, especially during holiday season this December. Una, ang aton mga personnel, alabad sang dalan, pwede kini maghatag sang direksyon sa mga motorista nga hindi tiga diri sa syudad sang Iloilo. Kaduha, ang aton nga panumbon dapat drive safely kung pagpasulod diri sa syudad because nga kadamo gid sang mga motorista or nagagamit sang aton nga dalan. Mag-follow kita sang aton nga amon diri nga mga traffic rules para hindi ka mo maabala. Kay kung gapawala ka lang nga bisan din ka mag-parking, may mga roving kaming naga-initiate sang clamping operation. Maabala ka kung maklampingan ka, lalo na sa buong Lunes, wala sang opisina. Ini nga wala sa buwas bago ikaw mag-settle sang mga imo diri nga mga fines. And then nagapangayo na kami sa pag-intindi pag palapa nila nga pasensya may slow down sang traffic diri sa syudad sang Iloilo tungod sa kadamo bantok pag damo gusto magbisita, may mga parties, may mga activities diri sa syudad.
ang volume sang motorista nag-increase sa utto na kagpakanto na ini sa tabi. So, halong kita tanan. Madami kong salamat sa inyong mga oras na binhatag diri sa Radyo Pilipinas Iloilo, Sir Orderico Garbanzos, Head sa Iloilo City Traffic and Transportation Management Office. Madami kong salamat, sir. Thank you, Ma'am Amy. Nabatian si Sir Orderico Garbanzos. Pinakita na to, no? Kanami isang flow sa nandigan nga Biyernes. Although mati, siyempre hindi mo na maglauman mo gini ang traffic sa sina nga mga events, no? Hindi ka na matingala kung mag-attend ka sa opening of lights. Traffic, mareklamo ka to karon. Kaya tisipin na mo gusto magtanaw, na mo gusto maka-witness ang aton sini nga mga palagwaon, kooperasyon, kag malawig nga pasensya, i-enjoy na lang, hindi ka na magpa-stress. Kung gusto mo nga hindi mabudlayan mangita, pagka i-park sa mga malayo nga lugar, imong salakyan, lakat-lakat ka lang na yun, kapag mo sini nga pamilya, kag i-enjoy ang matahom nga mga palagwaon. That is right, no? Ako na ganyan ang mensahe sa ICTTMO, Jen. We have to be proactive, no? Kung pwede, talang hindi ka magdala sa inyong mga salakyan. Mag-prepare na ka mo advance, no? And anticipate yun na ang lakas ng traffic ko, no? At least makabulig-bulig ina. And always, ang reminder ni Sir Garbanzos, always follow, no? Magsunod kita sa mga traffic rules. And sa linya gani, kung may mga questions ka mo or may mga pamangkot ka mo, pwede gid ka mo kapalapit sa mga traffic personnel na naka-station sa mga daladon nato. So kung hambal to gina ni Sir Garbanzos, actually may template na sila. Kumbaga, balaan na nila ang anticipated nila na matabo, no? Sa sini nga mga events naton. Kag sa dason nga simana, bantayan ta pag-idems, simbang gabi na. Subong nga, bakla na ikwan, bakla na exchange gift. Gani? Sako sa downtown. Sako sa downtown area. Pero pasalamat kita, no? Doon gaugyon ang mayo nga panahon. Kag kabay pa nga masustain ini, no? Maging peaceful lang ang aton sini nga pagsaulog sa bulan sa Pasko. And speaking of Pasko, no? 17 ka-adlaw na lang antes ang Christmas. Wow! Dasig lang gid ang iladlaw, no? Good morning kids sa aton sa mga nag-upload sa aton FBL viewers kay Ma'am Jane Prahinog, kay Pastor Leo Galban Canarin. Di pa mga coach si Sir Jason Bagorio. Saan o kuno ginagyan? Sa January. January 24. January 24, Jason Bagorio. So Dirigyang festival. excited ni si Jason Bagorio. Ano na ita, Christmas tanay, bago talaga istorya na ang madagyang giniguro siya. And speaking of dinagyang, dyan idugang ko lang ang pamukaw sa dinagyang next week na December 16 kaduhan sa pag-umpisa sang simbang gabi. Ano na ni patilaw nga performance sa aton nga mga tribo ang full performance sa bulan sang Enero. Tiyan mo na siling naton. Sunod-sunod na yung mga events naton from December transition to January. Kuan kita, cooperate kita para sa safety and security sang kada isa. Anyways, wala na kasang oras din sa programa Iloilo Morning. Ganyan. Thank you in advance. Merry Christmas sa tanan nga nagpamati sa aton nga programa sa radyo man o kung sa Facebook Live. Sa kinaandan kami ang inyo alagad. Genial Baklay. At Ever Rosa Segudo. See you, boss. Diri lang sa Iloilo Morning. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Inuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH ng ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Po, malaking, po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng tamang ginawal. Caloocan Local Government Unit nagpaalala sa mga residente. Radyo Pilipinas.
Publiko, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Nanawagan ng Ang inyong tulay sa himpapawid. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pag-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pagtinog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kumilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-apat na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang higit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapunuan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas.